Minsan hindi natin ma-explain bakit ang isang bayaning pangulo, bakit ang isang pangulong umayos ng bansa natin ay dadaan sa ganitong problema. Dadaan sa ganitong pagsubok. We do not know, but God knows. And I think one of the reasons na nangyari yun, para kay BP Sara Duterte. Hindi nakalipad ng todo-todo ang agila nung naandyan si Pangulong Duterte. Pero nung nawala si Pangulong Duterte at nadala sa dahig, doon talaga yung wings ni BP Sara Duterte tumindi. Tapos, tumindi pa yung pagsubok. Sa tindi ng pagsubok, pansinin niyo yung pagsubok niya, kesa na bumabagsak siya, mas lalo siyang inaangat. Kasi hindi siya nadala. Hindi siya hindi siya yung humina. Hindi siya umatras. Lalo siyang tumapang. Dahil doon sa pagsubok na yon. At nakita ng mga Pilipino yun. Habang yung bumabanat sa kanya, si Romualdez, si Marcos, bumabagsak unti-unti. Alam mo, whether you like it or not, bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. Sabi nga, there is a battle in heaven. Battle na talagang nangyayari between good and evil. Ito na sobrang kasamaan, sa tingin ko, tingnan niyo nangyayari, pumapayat sila, stress yan eh. Gawa ng stress yan. Maybe they're not saying, or maybe they're not admitting it, pero subconsciously, in their minds, in their hearts, kaya bumabagsak ang katawan niyan. Physical is a sign of stress. Tingnan nyo, bumabagsak ang rating ni Marcos, ni Romualdez, si BP Sara, nakita nyo? Parang lalo siyang kumikinang. Mas lalo siyang blooming, ika nga. Hindi, honestly nakita ko na siya noon. During the campaign of PRRD 2016, nakikita ko nasa side lang yan. Nasa gilid-gilid. Panoorin niyo yung mga rally, nasa gilid-gilid lang yan. Hindi siya ganyang ka-blooming. Hindi nga siya masyadong pinapansin eh. Pinapansin siya kasi anak siya ni PRRD. Pero ngayon, nung nakita ko siya, sabi ko, Madam, pwede. Hindi, totoo na nakita ko siyang, ganda nito ni Madam Naiba na talaga. Mas lalo, doon mo makikita, ay grabe. God did something for this person. God prepared BP Sara Duterte. Nakita niya. Talagang na-prepare. Piniprepare siya. Kasi alam mo, sabi nga nila, ano ba ang katangian ng presidente na kailangan? Di ba? Kailangan matalino. Kailangan firm sa kanilang prinsipyo. Yung kamay na bakal. Di ba? Tapos kailangan strong din pagdating sa emotional. No? Lahat yan dinaanan ni BP Sara Duterte ngayon. Yung talino, nakita niya yung galawan ng pamahalaan kung paano nagkakaroon ng korupsyon. Yung firm dito kahit i-impeach siya, talagang firm siya. Kahit binabatigo siya kaliwat kanan, naging firm. Yung emotions, ngayon lalong lumakas. Alam mo yung sinasabi nila nag-breakdown si BP Sara Duterte during the Zoom meeting ng mga, hindi ako kasali doon nung vloggers doon. Alam mo, di ba doon parang yung emotion niya matindi. Pero ngayon makikita mo, firm. Makikita mo yung emotion niya. Grabe, sabi ko, binago siya. Binago itong babaeng to. Kaya nga sabi ko, finish na. Bakit? Yung mga tao na-realize na VP Sara Duterte is a strong woman. Is a strong person. Nakita ng tao yun. Tapos, si VP Sara Duterte, yung kanyang karakter, na build, lumakas. Talagang umaayos yung kanyang karakter. Diba? Talagang hinanda siya. Alam mo, sorry huwag kayo magagalit if I keep on saying na this is God's way of doing it. Pasensya na, I'm not a religious person. Hindi ako, ako po ay hindi,
Alam nyo naman, nagmumura ako. Pero pagdating ko sa ganito, nakikita ko yung galaw ng Diyos talaga sa kanya. Ang lupit kasi ito yung mga bagay na sabi ko nga, bakit pinabayaan ng Diyos na ang Pilipinas ay magkamarkos?